Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod kay Johnny ng Johnny Tortillo at ito ang Johnny Deck, usapang utang, usapang ulam. So, sa mga newbie, sa mga baguhan, sa mga datihan na pabalik-balik dito sa ating channel, maraming salamat po sa pagtangkilik at patuloy na pagsuporta dito sa ating channel ng mga ka-Johnny. With lang matas. Happy Sunday po sa lahat. At please subscribe, like, share at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending app update, all update review at kung ano namang usapang online lending. So mga ka-Johnny, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Share ko lang, no? Hindi po ako tumatanggap ng pera rito kahit ano, hindi ako tumatanggap ng kung ano-ano man, hindi ako humihingi ng kung ano-ano man sa inyo. Maliban na lamang sa matulungan ko kayo makapag-move on, mabigyan ng advice dito sa mga problema nyo about sa online lending apps, harassment sa inyo, no? Never po ako manghingi ng pera o kung ano man, kahit mga material na bagay para magamit ko dito sa ating pagbablog, paggawa ng video dito sa ating channel. Never po ako manghihingi sa inyo. At ayoko pong samantalhin o abusuhin yung inyong mga sitwasyon kasi may mga issue ngayon yung ibang mga group, no? Kakaroon sila ng issue, pero dito sa channel ko libre po lahat. Libre lang po mag-subscribe, libre lang po ang mga advice ko sa inyo, libre lang po ang pagbibigay ko ng mga info, mga research ko sa inyo na legit na nire-research ko, hindi ba sa kwentong barbero lang ang channel ko. Nagre-research tayo ng mga maitutulong ko sa inyo upang madagdagan ang inyong knowledge at ang inyong kaalaman at pwede niyang gawin sa pagharap dito sa mga sitwasyon na inaabuso kayo, hinaharas kayo ng mga online lending agents o ng mga OLA na kung ano man yung nahiraman ninyo, mga ka-Johnny, para sa karapatan ninyo at sa karapatan ng mga taong maaaring madamay ng mga all agent na ito sa panggugulo nila sa inyo dahil sa utang nyo hindi nyo lamang nabayaran. So yun mga ka-Johnny, paalala ko lang ha, yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi tayo kwentong barbero dito. Meron tayong pag-uusapan about sa harassments ng mga OLA, no? Isa-isahin natin mula sa pinaka basic hanggang sa pinaka malala. So ito, unahin natin yung mga basic nila kasi ito madalas madalas ma-message sa akin pati sa group, para halos same question, syempre same answers din naman sasabihin natin, pero ito gahango to sa mga advice ni Madam Kikay na sa ngayon ay nagpapahinga at syempre mental stress din yan dahil sa dami ng tatanong. Kahit naman ako, stress din ako sa mga kailangan natin sagutin at mga tulungan kasi alam naman natin yung mga sistema at sitwasyon ng mga victims, no? Meron kasi sa akin, share ko lang po na ulit, meron kasi nagbibigay sa akin ng na pang merienda, pang kape, pero never ko tinanggap, paalala lang. Hindi po ako tumatanggap kasi may mga ganun. Pero syempre nagpapasalamat ako at nagkakaroon sila ng tinatawag na parang grateful sila na nakakatulong tayo doon sa mga videos, doon sa mga na-message natin doon sa mga tao na yon na nalulubog sa utang pero yung tumutulong mga nabibigyan naman sa akin ito, mga humihingi lang ng advice para magkaroon sila ng ideya kung anong gagawin ko sa kasakali, pero never ko tinanggap yung mga alok nila sa akin. Sige, ito, tuloy tayo. Ito yung sabi, no? Yung mga harassment na text, emails, and calls, yan mga basic harassments ng OLA. Tatawagan, text, call blast, emails, messenger, kapag nasa search or nakikita ng mga agent yung mga messenger natin, yung mga Facebook natin, paalala lang, i-private nyo lagi yan. Maging only nyo na lang kayo kung gusto nyong patahin kang buhay ninyo pati sa messenger. Yun. Ito kasi makadalasan, no? Yung alam nyo na nababasa nyo na yung mga message sa inyo, ito nga ang payo ni Madam Kikay, para siyang malaking bato na pinukpok nyo sa ulo nyo kada binabasa nyo, tapos magko-complain kayo na masakit ang ulo nyo. Tama naman medyo may point naman talaga yung sinabi nito. Muli po, ang death threats, pananakot at kaso na sinasabi nila ay wala pong bisa, ayon to kay Madam Kikay. Huwag niyo po sanang bigyan ng kapangyarihan ng OLA sa kada nagbabasa kayo. Alam naman natin na hindi po yung totoo. Bakit po ang hirap sa inyong iwasan na huwag magbasa? Kami man ay biktima. Ako po ay biktima din kagaya nyo. Ako man biktima rin, ganun din. Nung nalaman ko mga batas, nagtanong-tanong ako, lahat ng payo na alam ko, ginawa ko. Lahat ng mabuti at mga testimony ng mga OLA survivors ay pinakinggan ko. Kahit ako, pinakinggan ko, inalam ko yung lahat, nakishare experience din ako. Kung hindi naman naharas ng OLA, ang OLA bayaran. Makipag-usap din ng maayos for payment arrangement. Pag minura ka na, that's time mag-stop ka sa pakikipag-communicate, which is true. Kapag maayos ang kausap ang mga lending agents,
bayaran natin kahit paunti-unti, kahit na sabihin mo hindi nyo agad maibigay yung full payment. Tulad ko nga, na-share ko sa inyo sa iyon, doon napagbigay, unti-unti ko, ganun ang ginawa ko. Hanggat natapos ko siya. Ngayon, meron pa rin naman tayong mga loan, pero uunti-unti natin yan. Hindi natin tatakasan yung ating obligasyon, lalo sa mga lending companies o mga lending apps na hindi naman nanghaharas at nang-aabuso. Ayun, ito, ang tanong yung mga Badang Kikay, bakit na po sa nagawa ako ng GC ng Ola? Ito pa yung pangalawa na yung mga nagagawa ng GC, like me, nagawa ako ng GC. Hindi naman ako nakikipag-away sa agent, nakikiusap man ng maayos. Ito kasi ang ano niya, ang pinapoint out niya is madaming rason, despite sa pakikipag-ugnayan natin ng maayos ay nagagawa pa din ng agent, sirain ang buhay natin. Bigyan ko kayo example. Number 1, call flow, KPI or quota. Gaya typical na call center, may scripts yan. Sila, direktiba ng kanilang team leader ang mangharas ng debtors o ng utang. May sinusunod silang step by step para mapiga at masingil ang utang. Parte doon ng text harassments, pangharas sa tawag, pag-email ng selfie nyo at ID at kung ano-ano pang pananakot. So yun yung mga paggawa sa GC, syempre gagawin talaga kayo ng problema niyan. Hindi kayo titigilan yan, lahat din nila nakukuha yung kanilang gustong makuha, like yung utang ninyo kasama yung interest at mga penalties. At ngayon, kung ikaw ay di pa din nagbayad at ginawa na sa iyo lahat ng nabanggit sa number 1, ito naman ang pangalawang step nila. Ipopost kayo sa buy and sell, gagawa ng Facebook GCs. Ito nga, kasama ang friends nyo at hihiyan talaga kay yes. Tinatag nila yung mga panis natin doon sa mga GCs. At hihiyan talaga kay yes. Kahit anong private mo, pwede ka pa rin i-post sa buy and sell sa lugar dahil may copy sila ng selfie at ID mo. Kahit anong mangyari, wag ka pa rin makipagtalo sa agent. Wag na palalain yung sitwasyon. Tama naman yun. Kahit naka-private yung FB natin, o naka-deactivate, yung picture natin na ginamit natin pang-apply dun sa Ola, ang gagamitin nila para i-post tayo sa mga page nila, sa mga daming accounts nila. Lalo ngayon, daming agent na nagpo-post, iba-iba. Halos araw-araw, daming nakikita talaga nakapost. Number 3, kung naranasan mo na lahat ng harassment ang nasabi at wala pa din nangyari, possible na tigilan ka for a while ng Ola. Pero since may utang ka pa din, magpaparamdam yan from time to time. Tama naman yun. Talagang ilang buwan bago ka tigilan yan. Yung talagang, kahit nga 6 months, 8 months, yung mahabol pa rin, may paunti-unti, pauntay-untay na tawag text yan eh. Kahit gaano ka kakaayos makiusap at magmakaawa, if ang Ola mo ay talagang sanay, may sungay, wala kang magagawa. Kundi harapin ang harassment, mainam pa din manahimik, less talk, less mistakes. Yun nga lang yung sinasabi ko eh. Kaya ako pag kami mga ganyang mga nanghaharas sa akin, walang gugulo, nais ko pa rin naman yung pagsasalita ko at nakikipag-usap pa rin ako naman. Pero kapag kami mga pagbabantana at kung ano na pagsasalita, hindi ko na talaga yan pinablock ko na lang sa messenger o nagpapalit na ako ng SIM, mga kajay. Ganun lang ginagawa natin dyan. So, pero dagdagan natin yan, yung mga pananakot nila, like, ito yung mga talagang tawag yung mga hardcore na mga harassments nila. Ito, example nga, yung pinadalhan ng kabaong o yung ataol at saka yung bulaklak ng patay. Diyan ang pinakamalulupit na harassment na po yan gawin sa inyo ng mga Ola agent, no? Pero kapag ganito, syempre, ibang usapan na talaga to. Talaga bukod sa nakakahiya, is nakakakaba dahil ibang level na ng harassments ito. Ito yung mga pinakamatindi. Yung mga pinag-usapan natin ng una, basics pa lang yun. Ito nga yung pinakamatitindi nga yung padadalan ka. Di ba kung napanood yung wish ko lang, na picture yun, yung pinadalhan ng bulaklak at saka ng ataol, yun, mga kadyani. And then balik tayo, no? Yung mga, yan, siguro pag-usapan na lang natin sa susunod, yung mga kung paano mag-block ka daw. Pero, siguro next video na, ito muna tayo sa mga harassments. Kasi dumasa ko eh. Sa mga screenshots ko. So, yun. Yung mga pagpo-post, ito, example ko sa inyo. Kasi kung may mga nagsasabi sa inyo na buburahin naman agad-agad daw yan ni FB o ni Meta yung mga post sa inyo, eh hindi po yung totoo. Meron akong screenshot at screen record na kung saan hanggang ngayon ay naka-upload pa rin yung aking picture doon sa page ng sa tatapakita ko sa inyo yan. Kaya ko lang yan sinearch ulit. Ito, pakita ko sa inyo na kung saan ay nakapost pa rin ako. Ayan yung page niya. Ibuklatin natin. Ayan. Ayan, kayo na umaga ko yan screen record. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may isa pang na-post, di ba? Tapos, ako na yung kasunod. Ayan. Paano na ngayon? February nga, May 8 pa yan. Last year. Pero hanggang ngayon, nakapost pa rin ako. At nandun pa rin yung salitang scammer. At hindi pa rin ako nabubura. Kung napansin ninyo, ha?
Kasi nga sabi ko sa inyo mga kadyani, hindi porket na-post kayo isang araw lang, hindi. May mga pagkakataon na matagal talaga sila. Matagal lang ano nila yung pagka-post nila, yung picture natin, hindi agad-agad nabubura. Kaya pag may nagsasabi sa inyo ganun, kasi kaya naman ito nagtagal, siguro dahil hindi nagre-report ng marami yung mga tao. At saka hindi masyadong aware at hindi masyadong naitag yung mga nasa friends list ko o kaya ako man. Report ko na to pero hindi pa nang tatanggal. Siguro dahil hindi yata nakikita agad pag marami, pagkakunti lang yung report dun sa post na yun mga kadyani. So yun, kaya kung makakita nyo yung sarili nyo, matsyempuhan nyo makita nyo nakapost, hingi kayo ng tulong doon sa mga group na para ma-report ito, para ma-take down or ma-take down ng meta, para malaman nila na nakapost pa rin kayo yung ID nyo tsaka yung picture nyo doon sa Facebook page nila or sa Facebook dummy account ng mga all agents. So yun mga kadyani, yun muna pag-usapan natin yung mga harassments nila. At ito po ang inyong lingkod, Kadyani ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.